Shoutout ng mga pamilya ng mga ka-OFW. Alam niyo na ba, nasanay na tayo na tumanggap ng pera galing abroad. Ang tawag po niyan ay remittance. Pero alam niyo ba, meron ng panibagong tawag na tinatawag na reverse remittance. Pabaliktad na po. Tayo na po ang nagpapalabas ng dolyar. Paano yan? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, makinig kayo mga kababayan nating OFW at mga pamilya ng mga OFW. Kailangan maintindihan po natin itong paksa na itong remittance. Ano pong remittance na ito? Ito yung traditional nagpapadala ng pera ng mga kababayan nating OFW mula sa ibang bansa papasok sa Pilipinas. Siyempre, para saan ang mga remittance? Bayad ng bills, tuition fee, panggamot, pambuhay ng araw-araw. Ayon sa Bangko Sentral, bilyon-bilyon po ang pumapasok taon-taon mula sa kababayan nating mga OFWs. Ito po ang lifeline na maraming pamilya sa Pilipinas. Ito rin po ang bumubuhay sa ating ekonomiya. So ano naman tong reverse remittance? Ito naman po ang pagpapadala ng pera mula sa Pilipinas papunta sa OFW. Yes, totoo po yan. Hindi lang po OFWs ngayon na nagpapadala. Minsan, dito tayo sa Pilipinas ang nagpapadala na sa mga kababayan nating OFW. Ayon po sa isang money remittance, marami na po ang ganitong kaso, lalo na sa mga OFWs na una, nawawalan ng trabaho, nagkakasakit habang nasa abroad, nagko-close contract at wala pong mahanap ng panibagong kontrata. Pang-apat, yung nag-uumpisa at hindi pa stable ang income. Minsan, sinusuporta ng pamilya sa Pilipinas ang mga kababayan nating OFW sa abroad. Bakit na importante na pag-usapan natin to? Para number one, maging handa ang bawat pamilya. Hindi porket nasa abroad lang ang mahal mo sa buhay, ay forever na po sila kikita. Pangalawa, para malaman natin na pwede rin palang magbago ang daloy ng pera. Imbis na sila nagpapadala, pwede rin tayong magpadala. Pangatlo, itigil na po natin ang mindset ng ATM lang ng OFW. Ginagawa po nating ATM machine ang mga kababayan po nating nasa abroad. Kahit si tatay ay seaman o si ate na sa nurse abroad, pwede rin dumaan sa ganitong mga sitwasyon. Kaya ang tip ko sa inyo mga kapamilya ng mga OFWs dito, una, pag kayo pinadala ng pera dito, huwag gagastusin na lahat. Magtabi para sa emergency fund. Para sa parehong panig, just in case na sila man ang nangailangan, pwede kang magpadala ng pera. Pangalawa, magplano bilang pamilya. Di ba? Dapat align ng goals nyo. Huwag muna kayo masyadong gumastos. Pangatlo, maghanap ng pagkakakitaan o side income para hindi lang kayo aasa sa remittance. Pang-apat, kausapin po natin ang OFW kung ano po kanilang exit plan, kung pagbalik nila sa Pilipinas, paano natin sila matutulungan na mag-transition at makapag-umpisa muli. Tatandaan, ang remittance, ang perang papasok sa Pilipinas, ang reverse remittance, ang perang galing sa Pilipinas, papunta naman sa kababayan nating OFW. Sana naman naliwanagan po kayo sa paksang ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.